Hindi ko alam ito kasi palibasa, hindi naman ako nagso-social media. Ako daw ang sinisisi na ako daw nagsabi kay Presidente na si BP Leni ang pasimuno ng "Where are you, President?" Yung hashtags na nag-trending. Ang pasimuno ng kasinungalingang ito, yung tagapagsalita ni BP Leni, yung pangalan nito, nakalimutan ko na ang pangalan nito. Hindi maalala, palibasa, naalala ko kasi yung magagaling eh. Ang sabi raw, kasinungalingan daw yung sinasabi ko daw ito mga lokon to. Ako pa ngayon, wala akong alam, sa totoo lang, hindi ko nga alam yung "Where are you?" kung hindi ko nabasa sa dyaryo. Dahil hindi tayo gumagamit ng social media, wala tayong, wala tayong oras doon. Kung minsan, di natin alam kung paano. Kanina lang meron kaming management. Yung link, pinipitik ko naman, ayaw naman umandar. Sabi doon, Safari cannot access because the address is wrong. Paano nangyari yun? Anyway, sabi nitong mga kritiko, yung mga trolls, sama na dun si Frank Drilon, na hindi raw ako humihingi ng paumanhin dun sa niling ko, Vice Presidente. Unang-una nga, mali nga yung akusasyon nyo. Biro nyo, sabi, ako daw, pati nga yung mga reporter, itong mga reporter nito, pagagalitan ko rin ito Kasi yung dyaryo, sinasabi na, nag-apologize daw ako for falsely accusing BP Leni riding in a PAP plane. Biro nyo yun, ako daw ay humingi ng paumanhin dahil inakusahan ko daw si BP Leni na sumakay. Hindi po. Reporters, binasa ko lang yung text messages sa pagitan ni Mr. Casanova at ni Secretary Delfin Lorenzana na nagsasabing sumakay siya sa seaplane. Nagkomentaryo lang ako doon. Hindi naman totally wrong sapagkat yung relief goods, talaga naman palang isinakay sa isang eroplano ng Philippine Air Force at merong katibayan, nakita ko, merong lag. Kasi alam nyo, pag sasakay kayo sa eroplano, talagang may manifest na tawag. Nakalagay doon, sino pasahero. Kung walang pasahero naman, yung mga bagahe, nakasulat yun Kompleto, oras. Pati kilo, ilan. Yun po, wala akong kinalaman doon. Yung sinasabi nyo, "Where is the President?" hashtags. Nagsimula yan. Hindi natin, sabi nyo nga, nagsimula pa yan kay Pinoy. Pagkatapos, itinuloy nila. Pero yan, nilikha yan ng mga kalaban ni Presidente na pinapakita nila parang wala si Presidente sa panahon ng bagyo. At ang nire-react ni Presidente, hindi dahil nanggaling sa iyo, BP Leni. Kung hindi, yung kampo mo, ginamit, sinakyan ninyo yung hashtags na yon. Paano nyo sinakyan? O hindi ba? Pinalalabas mo sa mga pagpunta mo sa iba't ibang lugar na may dala ka ng relief goods, pinapakita mo yan. May picture sa dyaryo, and then yung tagapagsalita mo, nabubugoy-bugoy, sasabihin, yun si BP Leni distributing relief goods and the President is in Malacanang. Ano bang ibig sabihin nun? Sinasakyan mo yung "Where is the President?" O sinakyan pa ng anak mo.
alas 8 na, tulog pa. O, sabi. O, pero wag natin isama yung anak mo. Ang sinasabi lang natin, si Presidente nag-react, gaya ng paliwanag ko sa inyo kahapon, hindi lamang doon, kung baga, accumulation na yun, kasi mulat sa poll, nung ikaw ay matanggal, lahat ng mga pahayag mo, palagi kang may pasaring sa gobyerno. Kesyo mali, kesyo hindi ginagawa, kesyo walang ginagawa, at dapat ito ang gawin ninyong mga mungkay. Gaya po ng sinabi na natin, every time na inilalabas niya yon, sinisira natin yung katotohanan ng sinasabi niya kasi hindi naman totoo. So yun ang nireakan ni Presidente, inabot na yung yamot niya eh. At gaya po ng sinabi natin, sabi ko nga, ulitin natin, ito si Francis Wakefield ng Daily Tribune, mukhang hindi niya nakakuha. Sabi niya, makikinig daw siya. Nagawa daw siya ng istorya. Francis, ito sasabihin ko, na hindi mo ito ginagawa ng istorya. Importante ito. Buti pa si Joseph Morong. Ang sabi ko po, si VP Leni has criticized me or called on me, binanatan niya ako dahil daw ako'y nagpe-peddle ng news. Unang-una, hindi totoo nagpe-peddle. Binasa ko yung informasyon at nag-comment ako doon. So, mali ka na doon. But despite that, I apologize. Kasi nga, nag-comment ako sa maling impormasyon na nabasa ko. Nakakala ko totoo. Pero, hindi naman totally hindi totoo dahil half correct only. Hindi lang siya sumakay sa aeroplano, pero yung good sumakay. So, sabi natin kahapon, Francis, kinig ka mabuti kasi. VP Leni accuses me of a wrong from their point of view. Sabi ko, kung ikaw naman ay matino at makatotohanan kang tao, bakit naman sa akin lang yung pagpuna mo na mali? Bakit naman yung mali, yung hashtags na, where are you, Mr. President? Na alam mo na hindi naman totoo sapagkat si Presidente nagtatrabaho sa Malacanang nung umagang kasagsagan ng bagyo. As President, he was attending the ASEAN Summit. You knew that. So, bakit hindi ka nagsalita na, teka muna, wag naman yung hahanapin kasi ang hanap niya naman para naman kayong nangungutya na hindi siya nagtatrabaho. Nandiyan naman siya. Alam mo naman yun ba't di ka nagsalita? Ba't ang nakita mo lang yung akin? Bakit? Dahil ba sa tingin mo magkalaban tayo? At kakambi mo yung mga nagpasimuno ng where are you, Mr. President? Hindi ba? Kasi anything that is wrong coming from anybody, including the angels, kung may angel man, wrong pa din yun, mali pa rin yun. So kung nagre-react ka sa mali na nagawa ko, dapat mag-react ka rin doon sa maling ginagawa ng mga nagsumisira kay Presidente. At pinapakita nila na hindi nagtatrabaho si Presidente. At ginagamit ka pa nila. At similang, tingnan mo si VP Leni, kahit na bagyo, nagdi-distribute na relief goods. Hindi naman totoo yung nagdi-distribute ng relief goods sa panahon ng bagyo. After the bagyo, kasi hindi ka naman talaga po pwede mag-distribute. Ano ba kayo? Siyempre, pagkasagsagan ng bagyo na, hindi ka makakilos, hindi ka makasakay na aeroplano, hindi ka makalabas, baka malunod ka pa, mabaha ka pa. Pero may mga lumalabas pa rin, yung talagang mga frontliners na tinatawag, yung mga police, yung mga armed forces. Pero yung magdi-distribute ka, ang distribution ng relief goods comes after the disaster. Ang sinasabi niyong nandyan sa gitna ng bagyo, that is the so-called ang tawag doon, retrieval. Search. Kasi sa panahon ng bagyo, doon nangyayari yun mawawala, mababaha, di hanapin mo yun. Sasakluluhan mo.
Pero yung pagdadala mo ng mga relief, kaya nga relief goods tapos na yung sakuna, gutom na yung mga tao, kailangan na ng gamot, kailangan mo dalan sa ospital, kailangan nila ng tulong, yun. Ayun talaga. Ulit. Oh, ito pa, isa pa itong yung napakahirap na apelyido. Si Richard Durian. Oh, Durian. Durian. Parang ano ito parang prutas ng Davao. Sabi niya, Tatay owes BP Leni an apology. Wrong. Bakit naman mag-a-apologize? Ikaw ang mag-apologize. Richard, ano bang nickname mo? Ricardo? Dick? Ha? Sabi niya, clearly Panelo fed him wrong info. Sino kasi spokesman? Kung hindi ka ba naman, anong tawag doon? Kung hindi ka ba naman B, ano ba ang B? B-A-N-G-A-G. Kung hindi ka ba naman ganon. Unang-una, wala nga akong pinifeed kay Presidente. Hindi ko nga siya nakausap tungkol doon sa mga where are you. Hindi ko nga alam na merong where are you Naalaman ko na lang nung after the trending. Wala akong kinalaman doon. Kayo ang nagpapakalat nun. Kung hindi man kayo nagpasimuno, sinasakyan nyo sa mga pagsusulat nyo, yung mga komentaryo nyo. Oh, ito pang isa, kababayan ko rin to. Si Enchong, kapitbahay ko pa ito. Nakakasabay ko pa yung nanay niya na nagja-jogging dyan sa isang lugar sa Quezon City. Nakialam din. Noy, dahil ka na mag-intra sa dai mo aram. Dahil mo aram ang mga nangyari, dahil ka na magkomentaryo. Sala pangani ang English mo if you are a legal advisor. Advisor? Advisor siguro ibig mo sabihin. Sabi niya one of the responsibilities of the public is to make sure they're fact-checking. Ito. Bakit naman, unang-una, sabi nga ni Carmina, don't you think you should be more circumspect before you making any open? Ikaw naman, Carmina. Unang-una ka ako, pinadalan ako ng text message. Okay. Exchange of text messages between two people. Galing sa ginagalang natin Secretary of National Defense. Binasa ko. Matino naman pareho yung exchange, meaning may kanya-kanya silang posisyon, nagsasagutan sila. Pagdating doon sa portion na nagkomentaryo ko, kasi sinasabi nga ni Mr. Casanova, nagdi-distribute nga ng mga relief goods si BP Leni, tulungan nyo. Sagot naman ni Secretary Lorenzana, nga, sumakay nga siya ng aeroplano C-130, sama yung relief goods. Yung pong sagot, wala namang pagtanggi yung kausap niya si Mr. Casanova na obviously ito sa kampo ni BP Leni ito kasi nga sinusuportahan niya. Wala naman sinabi, hindi naman sumakay yan sa C-130 In other words, since wala namang hindi naman nag-refute yung kausap ni Secretary Lorenzana, siyempre, hindi po ba reasonable naman na I will think na tama yun. So, nag-comment naman ako. At yung comment ko po naman, yung sabi ko, lumabas tuloy yung totoo. Sumakay ka pa pala ng C-130. Ang ibig kong sabihin doon, ganito. Ginagamit mo yung facility ng gobyerno. And yet, binabanatan mo ang gobyerno. Yan ang ibig kong sabihin doon. Hindi bawal na sumakay sa aeroplano. Hindi masama yun. Ang masama doon, yung babanatan mo yung gobyerno, and yet, you're using also the government for your own purposes. Yun ang niriyak ko. At, hindi rin sabing totally wrong. Kasi nga, lumalabas sa logbook na talagang ginamit naman.
At okay naman po yun. Walang problema dun eh. Ang ayaw lang nga natin, yung bibirahin mo ang gobyerno dahil walang ginagawa, kulang ang ginagawa, at sasabihin mo pa, hindi ako hihingi ng tulong dyan. Yung pala, meron naman. Yun. Kaya na. Talaga kayo. Tapos, sabi nga pala ni BP Lenny, sa isang, sa DCMM, nasabi ko sa inyo yung mga anchor doon, yung si Alvin saka si Doris. Nako, antay na antay Duterte. Dating. Paborito pa naman ni Presidente itong si Doris. Pero mukhang off ka ngayon, Doris. Sabi ni BP Lenny ro, hindi naman daw siya, saka sa mga interview niya, hindi naman daw siya nagkikipagkompetensya. Ba't naman ako, how can I compete with the resources? Nung marinig ko yung sabi ko, excuse me, galing yata sa akin niya, mukhang narinig mo lang. Kasi, hindi po ba, when I was criticizing her demeanor, I said, how can you even compete with the huge resources of the government? Kasi nga, pag nagbibigay siya ng mga ayuda, parang pinapakita niya na siya lang ang nagtatrabaho at tumutulong at ang gobyerno hindi, kulang, mabagal. Ganun ang dating eh. Kaya sabi ko, yun din ang sinasabi ni Secretary Lorenzana kay Casanova, kung makapagsalita ka, paano naman makikipagkompetensya yung si BP Lenny sa mga sinasabi mong distribution? O ito yung mga ginawa ng Sandatang Lakas, hindi ba, enumerate at binasa ko nga ho yun. O, kailangan kasi, sabi nga po natin kung tutulong po kayo, tumulong na lang kayo. Huwag na kayong may dagdag pang pasensya na kayo nandito ako ngayon. Kasi yung galing sa gobyerno, bagal dumating. Hindi nakakarating. Baka hindi. O, di ba, may kasamang pasaring